Good evening, dearly beloved. It's our opportunity again to dine with spiritual food. And this is your servant for Christ's sake, bringing to you the Word of God. At sana nga po, by the grace of the Lord, this will enter our very hearts, our inner person, so that we will grow. Hindi lang po yung ating mga isipan makumbinsin ng mga katotohanan, kundi we will embrace the truth. And by God's grace, we will stand for the truth, no matter what. And of course, with that overflowing joy, we will share the truth. No matter what responses we will have from those people whom we love. Okay po? So, ganun po. Biyaya ng Panginoon. Ito po tayo. Pinagkalooban ng Panginoon ng napakagandang oportunidad na maipahayag ang salita ng Diyos globally. Yan nga, kaya sabi ko nga, inikayat natin ang mga mananampalataya na talagang maging masigasig ngayong panahon. Ha? Kasi yung Acts 1:8, yung tinatawag doon na you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, tingnan nyo, both na, may local mission ka, and then mayroon kang global mission. And that's the spreading forth of the Word of God. At nagpapasalamat din tayo doon sa mga taong patuloy na nananalangin po sa atin. Those pastors who are praying with me and for me, thank you very much po. And those even pastors and evangelists who contacted me, they were from Kenya, some were from Zimbabwe, and some were from India, and they were telling me that they are praying for this ministry. And so it's really, a very encouraging message. So thank you very much, beloved in the Lord, brethren in the Lord, those servants of the Lord who are faithfully preaching the Word of God. Though at times we will not be understood by a lot of people, maybe we will be ostracized because we are trying to declare the truth, and then they could see that they are in error. And yet, God knows that we do not condemn them. God knows that we want to share to them the truth because the truth will make us free. Okay po? So, sana patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon dito sa ating pag-aaral. Ito pong topic natin ngayon, detecting more damnable heresies. As I have told you, we will not be, expositorily discuss the verses na tinutukoy po ni Apostol Pedro dito, yung 2 Peter chapter 2. But rather, a more topical way of presenting the truth by, of course, detecting the errors and comparing that to the truth. Kasi po ang tinatawag timbangan ng pananampalataya, walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Kaya dito natin titimbangin ang mga itinuturo ng mga relihiyon. At sinabi ko na po, ipinauna ko na po, wala po tayong kalaban na tao. Hindi po natin kalaban ang sinuman. Ang kalaban natin si Satanas, ang kanyang mga kampon, at ang kasalanan. I like to be friends of all, but real friends, true friends, are those friends who will tell you the truth. Diba? Hindi lalangis-langisan ka lang, kundi talagang he will tell you the truth, and then he will appeal to you to embrace the truth. So, hindi po natin kalaban ng sino man. When we will be discussing these things, detecting more damnable heresies, in our hearts, in my heart, is that this will open our understanding, and perhaps by the working of the Spirit of God, every one of us will be brought to the truth.
Okay po? So, ito pa rin ang mabasahin natin. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be spoken of. So, kagabi, mga kapatid, we start this topic, how to detect heresies. So, pinag-aralan natin ito. There are two ways lang naman. Ang una, alamin natin ang katotohanan. Know accurately the fundamental doctrines of the Word of God, the Bible. At ito ngayon ang ginagawa natin. By the grace of the Lord, pinapaalam ko sa inyo ang mga doktrina na sinasabi ng salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon, pinapatunayan natin ito sa mamagitan ng salita ng Diyos. It's not my opinion or interpretation per se. It is but a simple understanding of the Word of God. And then secondly, when you know the truth, you can test or prove every teaching that you encounter by the truth of God's Word. So mayroon ka na ngayon ng pamantayan at doon mo titimbangin ang mga napapakinggan mo, napapanood mo na mga itinuturo kung iyon ay naaayon sa salita ng Diyos. Ganun po ang tama at ganun ang nakita natin. So, 1 John 4:1, we are commanded here to test. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits or try the spirits, whether they are of God. Because many false prophets have gone out into the world. So that is what we are doing now. Okay? So, what are the fundamental doctrines of the Bible? Marami or several. Pero, hindi naman natin ito maisa-isa na parang ibigay ko lang sa inyo itemize. Ang gagawin natin, every time we discuss one fundamental doctrine, we prove it by the scriptures, and then we compare those teachings of religion dito sa fundamental doctrine. Okay? Halimbawa, pinag-usapan natin ang authority and sufficiency of the Holy Bible. At nakita natin na talagang ang Biblia, kompleto na po yan. Hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Ang sinasabi diyan, authoritative for our faith and practice. Meaning, ito na. Truth nga na nga. Ha? So, nakita natin na may mga religion na dinadagdagan pa. Kesyo, may dinadagdag na dogmas and traditions, papal bulls, mga canons, at yung mga, ang iba naman, dinadagdag ang mga writings ng mga leaders nila. May mga Doctrines and Covenants, Pearl of Great Price, and Book of Mormon, so on. Mayroon pang mga biblical studies. Halimbawa, pag-aralan din natin yon later. Okay? O ang iba naman ang aklat, yung Vedas, yung Quran, ganon. And so we'll try to examine that also. So authority and sufficiency of the Holy Bible. Nakita po natin, not only that the Bible claims of its authority and sufficiency, nakita rin natin ang proof nito na talagang it works in the hearts of men. Nakita natin yung testimonies ng mga tunay na nanampalataya, how the Lord changed their lives, na nakita natin talagang 180 degrees na pagbabago. So, also, ngayong gabi, itong pag-aaral natin, the deity and humanity of the Lord Jesus Christ. This is not exhaustive. Na para bagang pag-aralan natin, although we can do that by the grace of the Lord, pero hindi naman tayo mga scholars na kailangan pa nating pag-aralan, halimbawa yung mga kenosis, yung hypostatic union. Siguro ko sa mga taong gusto pang alamin yon, I could give you notes for that. But then, ito para sa atin lang na mga simple, gusto nating malaman ang pagka-Diyos at ang pagkatao ng Panginoong Jesucristo. Okay po? So, we will have more to follow. We'll have more to follow. The fundamental doctrines. Okay. So, testing some teachings of religion. Sinubukan na rin natin ito kagabi. Tinistingan natin ang Roman Catholic Church, the big religion,
tungkol sa authority and sufficiency of the scriptures, napatunayan natin, may idinadagdag pala sila. Ay, grabe. May dinadagdag. Ha? Yung sabi ng Bible, hindi pwede dagdagan, dinagdagan po nila. So, damnable heresies po yon. And then, of course, even tonight, pag-aralan pa rin natin yon ang tungkol sa salvation in comparison sa mga ibang religion. So, but we would focus on the Church of the Latter-day Saints, yung Mormonism. Okay? Yung Mormonism. Ito, mga Amerikano ito, madaling magpatayo ng mga magagara at magagandang buildings dahil mapera nga. And then ito, may mga nadadayaan, nakukumbinsi na mga Pilipino na umaanib po dito. So, I don't know kung hindi kayo nasasaktan, pero nasasaktan tayo kung may mga naluloko. Di ba? So, it's my responsibility and my obligation from the Word or from the Lord to really expose them, not because I hate them, but I hate their doctrines. Sana maliwanag po tayo diyan. Ngayon, the deity and humanity of the Lord Jesus Christ. Mga talata po ito na titingnan po muna natin, and then tingnan natin ang mga writings nitong mga religions. Very clear naman ito sa John chapter 1, verses 1 and 2. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So, kung unawain po natin ito, merong tinatawag beginning. The beginning of time po ito. So, kung magsusulat ka ngayon ng eternity, i-draw mo ito, parang mag-draw ka ng arrow with both ends or line with the arrow on both ends. Ganon. Tapos, kukuha ka ng one point, connect it with other point, yung parang tinatawag natin line segment, then we call it time. So, doon nagsimula ang sinasabi nating beginning. Pero sabi ng Bible, in the beginning was. Hindi po sinabi in the beginning is, na parang simultaneous with the beginning, saka palang nagkaroon itong word. No, it's not. In the beginning was the Word, and the Word was with God, kasama ng Diyos, ang Word, and the Word was God. Very explicit po yon. The Word was God. He was in the beginning with God. So, malinaw ito. Mamaya, explain pa natin ito. And then, all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Lahat daw ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Itong word na tinatawag God. And without Him, nothing was made that was made. Now, a simple comment about why use the word. Kasi po, we understand by the word, of course. When letters are being formed into words, and then words into sentences, then there is that idea. And then that idea, of course, when we comprehend that, then nakikita natin kung anong ibig sabihin noon. Di ba? Ganon din po yon. But then this one is using the word referring to a person. And that person, yung nagkatawang tao. At alam natin kung sino yun, si Jesus Christ. Meaning, ang tinuturo kasi ng Biblia, mga kapatid, the final revelation of who God is, upang ipakilala kung sino ang tunay at buhay na Diyos, is no other than the Lord Jesus Christ. He is the exact representation of who God is. Sabi ng Hebrews chapter 1. So, ang dapat mong malaman patungkol sa Ama, patungkol sa Diyos, ay makikita mo sa person ng Panginoong Jesucristo. That's why He is called the Word. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Pagdating natin sa verse 14, ito po ang sabi, and the Word became flesh. So, nagkatawang tao. Nagkatawang tao, hindi po siya tao o tao lamang. Siya ay nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. That's why He is true God and He is true man. Okay? And dwelt among us. Si Apostol John, sinusulat niya ito, sabi niya, dwelt among us.
Talagang nakita namin. In fact, pagbasa mo sa 1 John chapter 1, hindi lang na nakita nila, sabi niya, nahawakan namin. We have handled the Word of God. Ganon. And we beheld His glory. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, may ilang bagay tayong titingnan dito sa nabasa natin. 5 observations about the Lord Jesus Christ. Number 1, yung time of His existence. Eternal po siya. Wala siyang pasimula, wala siyang katapusan. Jesus is eternal. Okay? In the beginning was the Word. Pagsimula ng tinatawag beginning, dati na nandyan ang salita. At sino yung salita? Si Jesus Christ. So, hindi po siya coexistent with the beginning. Hindi. Wala pa ng beginning, nandyan na po ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa, the essence of His identity. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itong word na ito, na nandyan na, wala pa ng beginning, itong word na ito ang tawag God. He is God. Maliwanag naman po yan. Bagamat sa translations ng, hindi naman talaga matatawag na translation, yung sa Jehovah's Witnesses, the New World Translations, ginawa nilang maliit. Tapos may siningit na salita na, God. Maliit na letter G. Kasi hindi po sila naniniwala kay Kristo na Diyos. Anyway, ito po ang maliwanag na sinasabi ng Bible. The essence of His identity, He is God. And then of course, ang pangatlo, His relationship with God. With God. He is with God. Kasama siya ng Diyos. May iisang essence. He has the same essence with God, yet distinct as a person. Now, when we will discuss, as the Lord would enable us, we'll discuss about the triune God, 3 persons in one God, we can tackle more on this. But the point is, mga kapatid, itong tinatawag na word na walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo, ay kasama. Kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu. Hindi siyang Ama, hindi siyang Banal na Espiritu. Pero kung anong nandoon sa Ama, kung nandoon sa Banal na Espiritu, nandoon din sa Kanya. Co-eternal, co-equal with the Father and the Holy Spirit. The essence ng pagka-Diyos ay nandoon sa Ama, nandoon sa Banal na Espiritu, ay nandoon din sa Panginoong Jesucristo. But distinct as a person. Hindi siya ang Banal na Espiritu. He is distinct. In the beginning was the Word, and the Word was with God. He is with God. So, His relationship to the world, He is separate from the world. He is our Creator. In the beginning was the Word, and the Word was with God in the world, and the Word is God. All things were made through Him. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Pagbasahin mo pa ang Colossians 1:16, maliwanag doon, all things, visible or invisible, ginawa po sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At maliwanag po yun. He is the Creator, of course, kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu. And then number 5, His incarnation. Yung binasa natin sa verse 14, the Word became flesh. He is true God and true man. Maliwanag naman po ito sa Bible. Na itinuturo. Kaya nga, kung papansinin po ninyo mga kapatid, itong eternality halimbawa ng Panginoong Jesucristo, there was a time kasama niya itong mga religious Pharisees o nandoon at kasama niya mga disciples at nag-uusap sila and he was discussing about Abraham. At sabi ng Panginoon, nakita ni Abraham ang aking araw at natuwa siya. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pa nga ng 50 years old, nakita mo na si Abraham? Ito ang sagot ng Panginoon sa kanila. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Grabe ito mga kapatid. Wala pa si Abraham, I am. Kung mayroong tao ngayon na nasa henerasyon po natin at sasabihin niya, wala pa si Abraham, nandoon ako. Ako na nga, ako nga.
Ano sasabihin mo? Ano ito? Baka galing ito sa mental hospital. Di ba? Ano ito? Parang lunatic ito. Well, it can be said kay Jesus Christ if He is not a true God. Di ba? But He is true God. He's not a lunatic. He's a person. Or rather, He's the Lord. Huh? The Lord. So, before Abraham was, I am. Anong naging reaksyon ng mga tao sa kanya? Itong mga religious Pharisee, mga religious Jews. Then they took up stones to throw at him. Grabe, gusto nilang batuhin ang Panginoon. Ha? Bakit? Kasi po, pag ikaw ay tao at nagpapakilala ka na ikaw ay Diyos, ang kasalanan niyan ay kasalanan ng blasphemy. Ang ibig sabihin, sinasalansang mo ang Diyos and you are worthy of death. Kailangan kang batuhin hanggang mamatay. Diba? So, there was an occasion, hindi lang ito, another occasion sa John chapter 10, 30 and 31. I and my Father are one. Hindi ito po nagsabi, I and my Father is one. Hindi po, I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Andito na naman. Gusto nilang batuhin. Itong mga Jews, by the way, mga kapatid, ito na rin itong pag-usapan natin later, ang mga peke ng mga Hudyo. Na ngayon ay nandyan nakatira sa Israel. These are fake Jews. So, I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Gusto nilang batuhin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, verse 32, Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Oo nga naman. Wala naman akong ginawang masama. Mga mabubuting gawa na nakita ko sa Ama, ipinakita ko sa inyo. Sa anong mabubuting gawa yun? Anong ginawa ko para batuhin ako ninyo? Ang sagot sa kanya, ito po. The Jews answered him saying, for a good work, we do not stone you. Sa mabubuting gawa, hindi ka namin binabato. But for blasphemy. Ito na nga, sinasabi ko sa inyo kanina. And because you, being a man, make yourself God. So, naunawaan nila na nang binanggit ng Panginoong Jesucristo, I and my Father are one. Pag nang binanggit ng Panginoon yun, naunawaan nila, nakikipantay ito sa Diyos. Nang binanggit niya, before Abraham was, I am, nagpapakilala siya ng Diyos. At gusto nilang batuhin. So, itong mga tao ngayon na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, itong mga relihiyon, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, kung darating yun ang Panginoon, isa ito sa babato sa Panginoon. Pero mga kapatid, mga kaibigan, maliwanag ang salita ng Diyos, ang Kristo ng Biblia ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Marami pang mga talata na pwede ninyong pag-aralan. Isaiah 9:6, maliwanag naman yun. For unto us a child is born, unto us a son is given. As a child he was born, but as a son he was given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, or the Father of Everlasting, the Prince of Peace. Sino ito? Ipinanganak na bata, tatawaging Mighty God. Diba? And that is Jesus Christ, of course. Alam natin yan. And you can read further sa Philippians chapter 2, na sabi diyan, let this mind be in you was also in Christ Jesus, that though being in the form of God, anong forma ng Diyos? Espiritu. Took upon him the form of a servant. He did not, sabi doon, though he was in the form of God, he did not assume it na para bagang ayaw na niyang iwanan yon. Nagpakababa po siya. And he took the form of a servant in the likeness of men. So, Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag po yan kaysa liwanag ng sikat ng araw. So ngayon, testingan po natin itong teachings ng mga kaibigan nating Mormons. Kung may mga nanonood sa aking mga Mormons, I would like to tell you
that you examine your teachings well and compare that to the scriptures. Okay po? Testing the teachings of Mormonism about Christ. Okay. Sa page 38 ng Articles of Faith na sinulat ng isa sa mga leaders nila, si James Talmage, ito po ang sabi, "Therefore we know that both the Father and the Son are in form and stature perfect men." Aba, tao lang daw ang Ama at ang si Jesus Christ. Perfect men. Each of them possesses a tangible body. Aba, pati ang Ama may tangible body, may katawan. Ay iba yung sa sinasabi ng Biblia that God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, iba itong sinasabi ni James Talmage. Sabi niya, may flesh and bones pa nga. Si Jesus Christ at ang Ama daw ay mga perfectong mga tao. In fact, kung pag-aralan pa rin ninyo, it was their leader, Joseph Smith. Maraming pwedeng isulat natin dito, kailang matatagalan tayo. Pero sabi ni Joseph Smith, as God was, so are we now. As God is, so we will become. Ang Diyos daw ay katulad natin noon, tao siya. In the process of exaltation, naging Diyos siya. Balang araw, magiging Diyos din daw tayo. Nako, alam ko kung sino nagsabi niyan. Si Satanas. Mga kapatid. Sinabi niya si Eva, you shall be like God. Diba? But you know, tinuturo po ito ng Church of the Latter-day Saints, the Mormons, and they are unashamed teaching these things. Okay? So, iba ang Kristo na pinapahayag nila. Another thing, ito, dalawa lang ito mga kapatid para masuri nating maigi ang iba pa. On the first hearing, the doctrine that Lucifer and our Lord Jesus Christ are brothers may seem surprising to some, especially to those unacquainted with latter-day revelations. But both the scriptures and the prophets affirm that Jesus Christ and Lucifer are indeed offspring of our Heavenly Father and therefore spirit brothers. Oh, grabe ito mga kapatid. Nakakapanindig balahibo. Ha? Nakakapanindig balahibo ito. Parang doktrina na nagmumula mismo sa impyerno. Ha? I'm saying that kasi damnable nga damnable heresies ito. Kung paniwalaan mo ito, nako, parang inihahanda mo ng sarili mo na itapon doon sa dagat-dagatang apoy. Damnable heresies po ito. Anong sinasabi po dito? Nasulat po yan sa aklat nila Doctrine and Covenants, chapter 76, 25 to 27. Okay, isang aklat po nila yan. Itong doktrina daw, kasi ang pinagpasalita doon si Lucifer at si Jesus Christ daw, na kung paano i-redeem ang sanlibutan. Ang offer ni Lucifer daw, he will redeem mankind for himself. Ang offer daw ni Jesus Christ, he will redeem mankind for the glory of God. So, matapos mapakinggan daw yon, dinagsalita na si Jesus Christ ang pinili. And then, of course, ito ang sabi nila dito. On the first hearing, the doctrine that Lucifer and our Lord Jesus Christ are brothers, pag mapakinggan mo daw, kung hindi ka acquainted sa mga doktrina ng Latter-day Saints, ay parang, hindi ka panipaniwala. Di ba? Masurprise ka. And then, pinatunayan niya. But both the scriptures and the prophets affirm. Ano kayang scripture ang tinutukoy nila dito? Scripture nila, hindi yung Bible. Di ba? That Jesus Christ and Lucifer are indeed offspring of the Heavenly Father and therefore spirit brothers. Naku, magkapatid si Jesus Christ at si Lucifer. Grabe naman ito. Pero yan po ang tinuturo nitong ating mga kaibigang mga Mormons. Hindi po natin sila kalaban. You know, the damnable heresies must be exposed so that other people who are not influenced by this makaiwas. Di po ba? At kung ina-influence ka nito, then maintindihan mo na loko ka pala. You have to come out of it and come to Jesus Christ with repentance. Okay?
Kasi damnable ito. Makapaimpyerno ito sa iyo. Makapapahamak ito sa iyo. Kung ito ang paniwalaan mo, ibang Kristo po yan. Ha? Kristo iyan na inimbento ni Satanas. Tandaan po ninyo, ang sabi ng Panginoon, maraming mga bulaang propeta ang darating. Confirm yan ni Apostol Pedro, confirm ni Apostol John, confirm din ni Apostol Pablo, ang mga pagdating ng mga false prophets. At isa sa mga technique po ng Diablo, gagamitin ang pangalan ni Kristo. Many shall come in my name and shall deceive many. Kaya kung hindi mo kilala ang tunay na Kristo, ang Kristo ng Biblia, madadayaan ka ng peke. Akala mo, kasi kung may pangalan na Kristo, akala mo, okay na yan. Total, pangalan Kristo. Itandaan po ninyo, ulit-ulitin ko, sa sambungan may Kristo. Yun, ang Kristo yun na alistuhan ang bulsa mo, alistuhan pang pamilya mo, kaya pag natalo ka, di ubos ang pera mo, gutom ang pamilya mo. Di ba? Ang ibig sabihin mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga peke na Kristo. Di ba? Itong ipinapakilala ng ating mga kaibigang Mormons na si Jesus Christ daw ay kapatid ni Lucifer sa spirit world. Damnable heresies ito. Nilalapastangan nito ang Panginoong Jesucristo. Grabe po mga kapatid. Pero ito po, sulat po nila ito. Writings po nila ito. Okay? So, common teachings of RC and Mormonism. Ano ba ang pagkakahawig o kaya't pagkakaparehas ng doktrina ng Roman Catholicism and then ang Mormonism? Ano ba ang pagkakaparehas po nila? In matters of salvation lang po muna, regarding salvation. Dito muna tayo mag-focus. Ang Mormonism, ito po ang sabi nila sa Articles of Faith by James Talmage, page 92. Sabi po dito, good works are necessary for salvation. Aba, good works. Ang mabubuting gawa daw ay kailangan para sa kaligtasan. Mamaya, titingnan natin yung salita ng Panginoon. Okay? So, tulungan natin, o tulungan ako ninyo na manalangin. Kasi, alam ko po na ayaw ni Satanas na expose ito. Pero tandaan po ninyo, si Satanas at ang kanyang mga kampon, tinalo na sila ng Panginoong Jesucristo. So, the Word of God is not bound. It will spread. Okay, so, Mormonism, sabi ng Mormonism, good works are necessary for salvation. Then, ito pang sabi nila sa Doctrines of Salvation, Volume 1, page 188. There is no salvation without accepting Joseph Smith as a prophet of God. Aba, grabe. Pag hindi mo tanggapin si Joseph Smith na propeta ng Diyos, wala kang kaligtasan. Hindi ka pwedeng maligtas. Parang katulad din ito ng relihiyon natin dito sa Pilipinas. Itong iglesia na pinundar ni Felix Manalo, iglesia ni Cristo na pinundar ni Felix Manalo. Later on, babanggitin din natin yon. Pag-aaralan din natin yun, ang kanilang mga doktrina, ikumpara po natin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po natin kalaban ito sila. Pero dapat lang na ma-expose ang mga maling aral para walang madayaan o makaiwas ang mga tao na madayaan sila ng mga damnable heresies, makapapahamak na mga hidwang pananampalataya. So, ganun din kasing sinasabi. Pag hindi mo paniwalaan si Felix Manalo na anghel, propeta ng Diyos, ay hindi ka maliligtas. Katulad ni Joseph Smith. Sabi ng Mormons, pag hindi mo paniwalaan, hindi mo tanggapin na si Joseph Smith, ang founder nila, ay propeta ng Diyos, hindi ka maliligtas. Grabe. Walang pag-asa pala sina Abraham. Hindi pala naligtas si Abraham. Yung magnanakaw sa krus pala, hindi naligtas yun. Wala pa naman ng Joseph Smith during that time. Wala din ng iglesia ni Cristo na pinundar ni Felix Manalo noon. Wala din, di ba? Grabe mga kapatid. Ay, nako.
Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na huwag tayong madayaan. Okay, now, tingnan naman natin ang Roman Catholicism. Ito po ang sabi. Sa Council of Trent po ito, Canon number 9. Maraming canon ito, pero Canon number 9 ito. Meaning dogma. Okay? Ang pinagkasunduan doon sa Council of Trent, doktrina nila yon. Doktrina na. At hindi yung pwedeng mabali. Dito, ginagawang isinusumpa ang mga taong hindi maniniwala sa tinatawag canon law. Okay? Council of Trent, Canon number 9. If anyone saith that by faith alone is justified, in such wise as to mean that nothing else is required to cooperate in order to the obtaining of the grace of justification, and that it is not in any way necessary that he be prepared and disposed by the movement of his own will, let him be anathema. Grabe. Kung ikaw daw ay magsasabi na ikaw ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi na pwede dadagdagan ng kung ano pang mga bagay, then masumpa ka. Grabe. Hindi lang na ayaw maniwala sa salita ng Diyos, kundi yung mga naniniwala sa salita ng Diyos ay binabara at sinusumpa. Ay para itong mga Parisiyo noon, nasabi ng Panginoon, sabi niya, woe unto you, Pharisees. Kasi hindi lang na ayaw ninyo, kundi binabara ninyo, pinipigilan nyo, hinaharang ninyo ang mga taong gustong lumapit sa Diyos. Oh, they're trying to, to anathemize. The word anathema is masumpa ka. Kung maniwala ka pala na maligtas ka o salvation is by faith on Christ alone. Ha? Sola gratia, sola fide, sola gloria, sola scriptura. Yun ang sinabi ni Martin Luther. At yun, sabi ng Council of Trent, may sumpa ka. Grabe, ano? Grabe. Ay, nako. Baliktad ng inihaw. Okay. So, Catechism number 8 na 980. Marami ito. Catechism 980. Mismo ito sa kanilang mga aklat, mga kapatid. It is through the sacrament of penance that the baptized can be reconciled with God and with the church. Penance has rightly been called by the Holy Father a laborious kind of baptism. The sacrament of penance is necessary for salvation. For those who have fallen after baptism, just as baptism is necessary for salvation for those who have not yet been reborn. So, ang Roman Catholicism, mga kapatid, mayroong tinatawag 7 sacraments. Ito daw ng mga sacraments, dito, kung gagawin niyo ito, dito magkakaroon ng pag-asa na maligtas ka. The first sacrament is sacrament of baptism. Maliit pang mga bata, binibinyagan yon, binubuhusan ng tubig sa may noo. Wala yan sa scripture. Wala yan sa Bible. At ang paniniwala po nila, pag ikaw ay nabinyagan bilang Roman Catholic, ikaw ay naligtas na. You are reborn, na-regenerate ka. At ngayon, pag ikaw ay nahulog doon sa kaligtasan mo, meaning you fall into sin, and then ang kailangan mo ngayon ay sacrament of penance. Itong penance naman, mga kapatid, isa sa mga sakramento na kailangang ipahayag mo ang kasalanan mo sa pare o sa bishop o kung sinong pwedeng ikumpisal mo doon. Still, wala po yan sa Biblia, mga kapatid. Direct po dapat tayo sa Panginoon. Kung kanino ka nagkasala, yun ang puntahan mo. Kung sa tao, simple, sa tao. Pero hindi ka man nagkasala sa kanya, bakit mo ipahayag doon ang iyong kasalanan? So, the point is, itong sacrament of penance, kung hindi daw ito ni mo gagawin, or rather kung gawin mo daw ito, then ikaw ay ma-reconcile back to God and back to the church. So, mga kapatid, yung magnanakaw sa cross, meron bang kinumpisalan nyo na pare? Wala naman, di ba? Di ba direct yung kay Jesus Christ? Ang sabi nga niya doon,
sabi na, Lord Jesus, remember me when you come into your kingdom. Medyo nahiya nga siguro siya eh. Sabi nilang niya, remember me. Hindi na siya nag-direct na, ipapasok mo naman ako sa karyan mo, remember me when you come into your kingdom. Ano sagot ng Panginoon? Hindi nagsabi doon ng Panginoon, nagsabi, ay nako, kailangan may pari dito para magkumpisal ka doon, para ma-accept kita. Hindi po. In fact, hindi nga nagsabi ang Panginoon, nandyan sa paanan ko ang aking mama. Doon, makiusap ka sa kanya. Kasi siyang mediatrix. Nako, imbento yan. Walang mediatrix na sinasabing Biblia. Mayroong mediator, the only mediator between God and man, si Jesus Christ. So, makikita niyo mga kapatid na talagang taliwas na sinasabi ng Scripture. These are damnable heresies. Makapapahamak na mga hidwang pananampalataya. Terrible. Sumpain ka na kung ikaw ay manampalataya kay Jesus Christ. Nasa pamamagitan lang ng pananampalataya, maligtas ka, may sumpa ka raw, sabi ng RC. And then, ito naman, sinasabi nila, pamamagitan ng paggawa nitong penance, then, ma-reconcile ka. Kung ikaw ay mabautismuhan, ma-reborn ka. So, again, magtatanong tayo, paano ba si Abraham naligtas? Nabaptizan ba siya? Wala eh. So, balikan ninyo yung preaching natin doon sa The Plan of Salvation for All Ages. In fact, nasa YouTube ngayon. Pakinggan nyo yung maigi. The Plan of Salvation for All Ages. Isulat lang yun sa YouTube ninyo. Ang ganoon sa search ninyo. Mahirap pa kasi hanapin yung Love and Truth lang. Love and Truth ang pangalan natin doon. Love and Truth. Mahirap pa. So, ilagay nyo agad ang title. The Plan of Salvation for All Ages. Makikita ninyo yun doon. Maliwanag doon na kung paano si Abraham naligtas, ganun din tayo maligtas. Hindi sa mga sakramento. Wala namang sakramento sa panahon ni Abraham. Di ba? Ay, nako. Ay, nako. Pero ito po ang sinasabi nila sa Catechism 980. So ngayon, ano ang sinasabi ng Bible? What does the Bible say? Dito tayo dapat interesado. Ano ba talagang sinasabi ng Bible? Ikumpara natin sa sinasabi nitong dalawang nilagay natin sa cross-examination chair. Cross-examine natin ito. Nilagay natin sila sa, kailangan timbangan ng pananampalataya. What does the Bible say? Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Iba sa sinasabi ng reliyon, di ba? Sabi ng salita ng Panginoon, biyaya lang ang kaligtasan. Makuha mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. In fact, ang sinulatan nito, buhay pa noon, you are already saved. Di ba? Sabi niya, you have been saved through faith. At ito, hindi galing sa inyo. Gift ng Diyos. Kung trinabaho mo at bigyan ka, anong tawag yan? Masasabi mo bang regalo yon sa iyo? Hindi. Sweldo mo yon. Kung good works, at tapos ka gumawa ng kabutihan, binigyan ka ng kaligtasan, ang kaligtasan hindi masasabi na regalo. Sweldo mo yon. Premium mo. Pero sa Bible, ang kaligtasan, regalo, gift of God. Kaya nga, not of works. Not of works. Bakit? Biyaya eh. If it is not by works, then it's a grace. If it is grace, then it's no longer by works. At maliwanag naman po yan mga kapatid. Tapos na kasi binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Siya na po ang nagpagal. Siya na po ang talagang nagdusa alang-alang sa atin. Ang puot ng Diyos na dapat tayo ang tamaan, inangkin po yan ng Panginoong Jesucristo. At matapos bayaran ang ating mga kasalanan at nabigyan ng pampalubag-loob ang hustisya ng Diyos, sumigaw po siya, it is finished. Ano po ang tinapos? Ang kaligtasan. Kung tapos na, dagdagan mo pa,
ay nako, hindi ka nga naniniwala na tapos na. Di ba? Dagdagan mo ng penance, dagdagan mo ng good works, dagdagan mo ng baptism, ay nako, insulto po yan sa Diyos. Kaya nga, sabi ko sa inyo, damnable heresies po yon. Nakakapahamak, makapapahamak na hidwang pananampalataya. Another verse, Romans 4:5, but to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. To him who does not work, hindi nagdidepende sa kanyang trabaho, kundi nananampalataya sa kanya sa Diyos na nagpapawalang sala sa masama. Wow! Masama, pinapawalang sala? Yes. Opo. Katulad ng magnanakaw doon sa cross. On the basis of what? On the basis of faith. Di ba? On the basis of faith. Kaya nga, yun, mayroon tayong Pablo na dating murderer pero naging mananampalataya. Mayroon tayong Mary Magdalene na dating asawa ng marami ay naging mananampalataya. Yung Samaritan woman na naging asawa na ng 6 pero naligtas. Meron tayong magnanakaw sa cross. Masama yon, pero pinawalang sala on the basis of faith. Maliwanag po yan, mga kapatid. And then, pagdating mo sa verse 6, just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Si David, sa panahon ni David, mayroon na ng 10 utos. Hindi po naligtas si David sa pagsunod sa 10 utos, ni sa paglabag. Alam natin naglabag si David sa 10 utos, di ba? Nag-commit siya ng adultery kay Bathsheba. Nag-commit siya ng murder sa asawa ni Bathsheba na si Urias. And yet, si David ay naging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, and then by faith, he got saved. Di ba? Si Abraham, wala pang 10 utos, napawalang sala na si Abraham. At ang pattern nga kung paano si Abraham napawalang sala, ganun din tayo mapawalang sala. Mga kapatid, malinaw po ito. Pinapalabo lang ni Satanas sa pamamagitan ng mga damnable heresies. And that's why it's the burden and the obligation of your humble servant to really expose these things. Not because we hate them, but because we love people upang makaiwas po sila dito sa damnable heresies. Sana gamitin ito ng Panginoon sa ikaliligtas ng maraming mga tao. Kayo na mga nanonood sa akin, na mga nakatitiyak na ligtas kayo, makapasok kayo sa langit, kabagan ninyo ang maraming mga tao. I-share po ninyo. Make friends with them. At kung guidance kayo ng Banal na Espiritu, then share with prayer and with care. Nagpapasalamat ako sa marami ng mga nagsishare nito, kaya nga dumarami ang mga nanonood sa atin dahil nagsishare po kayo and you are praying. So, thank you so much. You share more. Okay po? Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoong Jesucristo.